Magandang araw mga fishda. Ito na, second video natin. So for our second video, ang i-feature naman natin o ang itatry setapan or alagaan ay ang 8-figured popper fish. Ayan. So base sa ating na research, pag maliit pa na ganyan na size ay naninirahan muna sila sa fresh water, tapos habang nag-a-adult ay nagta-transition papunta sa brackish water. Ito yung pinaghalong fresh water at saka salt water. Bali kasi yung habitat nila sa wild, ito yung malapit kung saan naghahalo yung river natin saka yung sea. So ito yung gagamitin nating tank para sa kanilang tatlo. So ito ay nakapag-cycle na ng 1 week, tapos old filter yung gamit natin para may beneficial bacteria. So ito naman yung mga decors na nakita ko na po pwede sa kanila. So more on stones kasi record sa kanila yung mataas hard water o yung mataas ang mineral content sa tubig. So makakatulong yan para patasin yung mineral content. Dagdagan na lang natin ng sand pag kuha tayo ng sand. So ito silang tatlo, nilagay ko muna dyan para sa acclimation natin. Siguro mga 30 minutes natin silang i-acclimate bago natin sila i-release sa new tank. Habang nag-acclimate sila, try nating designan yung tank nila. So acclimate muna natin for 30 minutes. So ayusan muna natin, try nating set upan ng medyo maayos-ayos yung tank nila. Bali ang balak nga pala natin sa kanila ay slow transition mula fresh water papuntang brackish. So simulan natin next week. Pag nakapag-adjust na sila, magdadagdag tayo ng salinity or gravity or yung component ng salt sa water. Dahan-dahan lang. Based kasi sa research natin, pwede naman silang manatili sa fresh water, kaso lang bumababa yung kanilang lifespan. Imbes na 10 to 15 years ay nagiging 3 years lang. Ayan, so sa tingin ko ay okay na yung setup na yan para sa kanilang tatlo. Siguro dagdagan ko na lang yan mamaya. So ayan, may mga hiding spot sila para alam naman nating medyo territorial sila, so makapagtago yung kung sino man yung gusto magtago. Silang tatlo, nag-chill lang habang nag-acclimate. So isa sa main reason kung bakit sila yung napili ko, kasi sila ay kilalang mga snail eater. Alam mo naman tayo, pag naggagapi tayo, hindi natin maiiwasan yan. Ayan. So, as in sobrang dami, sobrang bilis dumami ng snail. So unlimited supply tayo. Maganda kasi may kakain na sa kanila.
So, naisipan ko naman dito ngayon na dagdagan ng live plants para lang magka-visual barrier sila. Para hindi magkakakitaan. May pagtaguan ng maayos. So, may nakita din akong video na may mga kasama silang molly. So, try din natin. Pagka medyo aggressive na sila dyan, alisin na lang natin. Baka kasi mag-work, sayang naman. So, alpasan na natin sila. So yun na nga, after 30 minutes, i-release na natin sila sa tank na ginawa natin para sa kanila. So ayan nga, mukhang okay naman at dahan-dahan silang nag-a-adjust sa bago nilang environment. So titingnan nila lahat yan, mga hiding place, kung saan yung pwede magtago, kung saan yung pwede nilang gawing territory nila. So nakakagalian ko nga pala pag may new fish ay kinabukasan na magpapakain para makapag full adjust sila sa bago nilang environment at males ang stress. So ito kinabukasan na yan, morning ng kinabukasan. So try natin silang i-feed. Pinahirapan pa ako ng snail na to, ayaw malaglag. Ayan, so ayan yung isa, si Tito ata yan, o si Big. Ayan, kita naman natin medyo gutom na sila. Magandang sign, kumakain kasi ibig sabihin nakapag-adjust na sila sa bago nilang environment. Matapang talaga siya. Ayaw niya makipag-share kay Tito. Ayan, so ayan, magandang sign, kumakain na sila. So, panoodin na lang natin sila habang lumalangoy at kumakain sa kanilang bagong tank. So, maraming salamat sa panonood mga ka-fishda sa ating pangalawang video. Please do like and subscribe para ma-notify kayo sa mga future videos natin. Maraming salamat.